Okay, kinasuhan na ngayon ng legal attorney na si Laila de Lima, Representative Laila de Lima, itong mga prosecutor na sangkot na malicious na nagsampa sa kanya ng kaso at allegedly nagpagamit sa dating administrasyong Rodrigo Duterte. Kamakailan lamang nagsampa itong mga itong prosecutor. Di ba na-acquit na si Representative Laila de Lima sa kanyang kasong drug case na talagang halata naman sa una pa lang, nagawa-gawa lang. Ngayon, sa pagsampa ng MR nung mga nakaraang buwan ng mga prosecutor na ito, ay talagang wala nang respeto sa rule of law. No? Criminal case po yan. Ibig sabihin, kapag na-acquit ang akusado sa isang kasong kriminal, ay double jeopardy magti-trigger na yun. Hindi mo na siya pwedeng kasuhan sa kaparehong kaso. Pero itong mga prosecutor na to ay hindi tumigil sa kanilang pang-aabuso. Talaga namang bastos talaga sa rule of law. Kung ano nung mga pinagano laki Laila de Lima noon, nagkaga, naghintay, nang dumating ang araw makakalaya siya sa talagang gawa-gawang kaso ng dating administrasyong Rodrigo Duterte. So sa panahon ni PBBM, pinigilan ni DOJ Secretary Rebulla itong mga prosecutor na to, natigilan na itong kalokohan na to kasi talagang yung MR lang hindi naman talaga ginagamit yun sa pag na-acquit na sa criminal case sa isang akusado. Si Attorney Dino De Leon, ang legal counsel ni Representative Laila de Lima from day one, di ba? Lagi naman natin siya nakikita na interview. At talagang this has come. So siguro yung dating DOJ Secretary na si Aguirre pasasangkot dito. Dahil siyang DOJ Secretary noon, yung nangyari yung kasuhan na yan. So sana magsilbi itong aral sa mga nasa gobyerno, lalo na yung mga may alam sa batas, nakaposisyon ng mga abogado, prosecutor, huwes or judge, na huwag kapusin ng kailang posisyon, authority sa gobyerno. Kasi imbis na maging halimbawa sila ng ikakaayos ng justice system, anong nangyayari sa kailang maling ginagawa, nagkakandaloko-loko na itong justice system natin. Ang daming kawawa na lalo na siguro kung mahirap yan, lalong kawawa yung mahirap na wrongfully accused at wrongfully convicted. So sabi ni Atty. Dino De Leon sa Facts First ni Christian Esquiel sa kanyang YouTube channel, ito'y kauna-unahan daw sa kasaysayang correct daw if he's wrong. Kasi talagang pag criminal case, pag na-acquit ng isang tao, wala na. Double jeopardy na yun. Doon na magti-trigger kapag kinaso mo pa sa kaparehong kasong ikinaso mo sa kanya nung na-acquit na siya. Di ba? So ito, buti naman at umaksyon na si Attorney Laila de Lima, representative na ngayon ng mamayang liberal, isang congresswoman, na naging simbolo siya ng biktima ng pangape. Ngayon naging simbolo siya ng tagapagtanggol ng mga inaape. So dating DOJ Secretary din po yan, yung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So sana maging silbi nga itong aral at mapapag-aralan ng mga law student, mga abogado. Interesting tong kasong to na akala natin hindi mangyayari sa mga bagong panahon. Na meron pa rin talagang lumalabag sa batas na talagang mga lisensyado pa ng mga abogado. So possible mag-isbar itong mga to, itong mga prosecutor na to na gumagawa ng malicious prosecution sa inosenteng tao. So hanggang dito lang po muna yung vlog at itong aking reaksyon sa ganyang klaseng issue. Sa wakas, kinasuhan na po ni Representative Attorney Laila de Lima ang mga prosecutor na malisyosong mga bastos na hindi sumusunod sa rule of law na kadahilanan ng kanyang pagkakakulong na wala naman siyang kasalanan sa gawa-gawang kaso ng dating
administrasyong Rodrigo Duterte. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat. At yung mastermind, allegedly, diyan sa kaso niya ay nasa dahig na ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bumalik sa kanya yung karma. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po.